Gandang umaga mga kalakotsero. Linggo umaga. Solo ulit ako tumakbo dahil tinatamad si Mrs. kasi medyo alas 12 na yata kami natulog kagabi dahil birthday nung nanay ng boss niya. Kwento-kwentuhan pa pagdating sa bahay dahil nagpangita kami ng mga kasama ko sa bahay. Kwento-kwentuhan siguro mga 12 pa na higa. Ay may pasok si Mrs. ngayon alas hapon ay pasok niya kaya hinayaan ko siya matulog. Ako lang muna ulit tumakbo mag-isa mga kalakwachero at hinayaan ko siyang makabawi ng tulog. Dating routine mga kalakwachero pag day off, kasi day off ko ngayon, takbo. Tuesday ulit day off, takbo ulit. Pero mamaya maya pagdating ko pahinga ng konti mga 9:30 biyahe na kayo papunta sa simbahan. Malapit lang ang simbahan, minsan nga dinalakad lang na simba muna. Sa mga kalakwachero dyan, no? Hindi madaling maging OFW mga kalakwachero, no? Talagang sakripisyo lahat, malayo sa pamilya. Yan, gusto mong mayakap ang mga bata, hindi mo mayakap dahil malayo. Gusto mo halikan, di ba? Kaya maganda sa OFW talaga nag-iipon para kumbaga kung may balak ka pang umuwi o plano ka pang umuwi sa Pilipinas, doon manirahan, mag for good, makauwi agad habang maliit pa mga bata. Tulad nung nandun ako. Dito naman sa Australia, maganda yung sweldo rito. Ang maganda kasi dito, mas masipag ka, mas maganda kasi dapat hanggat kaya mo, trabaho. Kung kailangan magtrabaho ng 3 trabaho sa maghapon, gawin mo para makaipon ka kaagad. Kasi dito maraming bayarin dito. Lingguhan ng bayad dito ng bahay. Napakamahal ng bahay dito. Tapos kuryente, tubig, internet, pagkain, padala sa pamilya. So kung dalawa kayo nagtatrabaho, at least man lang kasama mo asawa mo. Kamukha nung kami ni Mrs. Kararating lang dito ni Mrs. ng August 1 eh. Halimbawa na lang sahod niya, halimbawa padala lahat sa Pilipinas, pang upa sa bahay dito. Yung sahod ko halimbawa masisave ko na, malaking bagay. Pero yung ano na yon, senaryo na yun, nagsisimula pa lang dahil kararating lang nga ni Mrs. Buti nga eh, ilang araw lang tumambay, ayaw talaga tumambay, gusto maghanap buhay. Hanap buhay na siya. So hindi madali ang buhay dito mga kalakotsero. Hindi madali kasi yun nga, maraming bayarin. Eh paano na lang kung nagpunta ka rito, student yung visa mo, kasi yun ang pinakamabilis na paraan para makarating dito. Nagbabayad ka sa school every 3 months. Ang kagandaan lang naman dito sa school, pag estudyante ka, 2 beses lang sa 1 linggo ang pasok. So yung tira nun, itrabaho mo na itrabaho dahil kung kailangan magpadala sa Pilipinas, kailangan mong mag-tuition dito, magbayad ng bahay mo, talagang kayod din, sinasabing kayod kalabaw. So medyo mahirap para sa mga estudyante at sinasamantala din ng mga employer yung rate na mababa dahil nga estudyante ka, hindi ka makapalag. Yun, pero kung dependent ka, kamukha ng misis ko, unlimited. Kahit saan ka pumasok, walang restriction. Di tulad ko, kung sino lang yung employer ko, kung saan ako nakakontrata, doon lang ako pwedeng pumasok. Si misis, kahit saan pwede, hindi siya pwedeng tigilan. Yun. So pwede siyang maglagari ng trabaho, at isa pa, hindi ka pwedeng baratin dahil nagkatauhan sila nang wala silang kagastos-gastos. So dapat suklian din naman nila yung ginastos mo. Kumbaga hindi lang sa ginastos hindi sila nga gumastos sa'yo para magkaroon sila ng empleyado, hindi sila gumastos. Malaking bagay yon. So dapat yun, suklian din ng magandang sweldo. Yun. Isa pang kagandahan dito, malapit sa Pilipinas, 8 hours na sa Pilipinas ka na, at medyo mura ang
ticket papuntang Pilipinas galing dito. Yun ang kagandahan dito. At pwede kang ma-PR, eventually maging citizenship. At sa visa nga namin na skilled working visa, subclass, pwede naming bitbitin ang pamilya namin. Kamukha niya, nandito nga si Miss sa mga bata. Ang problema naman, hindi nga po pwedeng standby dito dahil maraming bayarin. Saka sayang ang pagkakataon nandito ka, maghanap buhay ka, ng daming trabaho dito. So kung dadali ng mga bata, kailangan mo ng may mag-aalaga. So sa amin hindi problema ang visa. Kinukumbinsi pa yung mag-aalaga, mga kalakwatsero. So hindi, kaya dito pagka may edad ka na, sa kultura nila, doon ka na sa nursing home, bahay ng matatanda, doon. Hindi ka mukha sa atin na nagkaapo ka na lahat, kasama pa rin yung lola mo. Kaya mahirap ang Pilipinas, sobrang hirap dahil sa kulturang ganon. Pwede kang di magtrabaho kung gusto mo, dahil wala ka namang, pwede kang walang kuryente, o pwede kang makitira lang. Ay dito hindi po pwede yung ganon, dahil ang mga tao dito lahat busy, trabaho. Kaya 14 years old pa lang dito, namamasukan na, tinatanggap na ng mga fast food. So napakabata pa nila, kaya matatanda silang tingnan dahil sagad sila sa trabaho. Ang pinaka pahinga naman nila, travel, ugali nila. So dito hindi po pwede yung walang trabaho talaga. 2 linggo, 3 linggo kang hindi magtrabaho kung wala kang pera pambayad sa bahay. Palalayasin ka. So diyan ka sa street, maninirahan, homeless ang labas mo. Sa Pilipinas, walang kwenta ang gobyerno. Puro magnanakaw ang politiko. Kaya yung mga citizen, isa rin, mga tamad din. Paggising sa umaga, walang ginawa kundi may standby, pakialaman ng buhay ng iba. Politiko naman busy sa pagnanakaw sa pundo ng bayan. Dito lahat busy, tinan nyo. Kung sa Pilipinas tong park na to, puro ng tao to. Mga nagchichismisan. Dito walang tao kahit isa, wala kang makita talaga. Kasi linggo, pahinga sila, yung iba nagtatrabaho. Sa magang-magang tulad ko, kung may duty lang ako ngayon, dapat nagbabiyahe na ako papuntang trabaho. Kasi iba yung kung masipag ka, lalo pag weekend, ganito. Iba yung rate dito pagka Sabado at Linggo, mas malaki. Lalo na yung Linggo, family day yon. Ibang rate. Halagang 360. Isang araw mo, 8 hours, magkano 360 sa Pilipinas? 20,000. 8 hours. So, ganoon din ang Sabado, 315. So, kung doon pa lang sa dalawa na yon, may 600 ka na, magkano yon? Jesus Maria Joseph. Higit 30 milyon. Dalawang araw mo lang. Sa Pilipinas, isang linggo mo, kulang pa panghulog sa Bombay dahil nagbayad ka ng bahay, internet. Kung ano pa yung budget ng mga bata nag-aaral. Di ba? Nakakahiya sa mga politiko magnanakaw dyan sa atin. Kaya, yan mga kalakwatsero. Pahinga, pauwi na sa bahay at sisimba maya-maya ng konti. Misis tulog pa yun. Sabi na mga kalakwatsero, gandang umaga dyan sa Pilipinas. At takbo ko ulit papunta sa bahay. Medyo ano lang mga kalakwatsero, labas lang ng medyo hindi magandang nararamdaman dyan sa gobyerno natin dyan sa Pilipinas.